Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kawain Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, course watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. This is general reading kabayan Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan na energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo. If this is your energy, kung hindi, baka sa next time, makuha ko energy nyo. Diba? Pero tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa akin, wala sa baraha, at wala sa kahit na sino man. Okay, Pisces. Uy, may nakita ko hindi maganda. Pisces. Oh, ito pala, umpisa pala. Unsuccessful outcome to a problem. May mga bagay na finifix mo, o may mga bagay na binubuo mo, o pinipilit mong mabuo, maaaring gano'n na hindi siya mariresolbahan sa ngayon, no? Sa nakikita ko dito. Sa trabaho mo man yan, o sa family mo, sa relationship mo, any situation, any foundation, ano, sa nakikita ko, nagkakaroon na unsuccessful. Sa business mo man yan, ganun din. Unsettled times need to plan ahead. May mga bagay, maaring ito yun, ano, kung may mga want to fix situation, siguro kailangan mo ng planuhin maigi, yung mga bagay na yun, wag basta-basta, wag parang kangaroo, ng jump, ng ganun. Kailangan is in a timing, kumbaga, kailangan is planuhin maigi ito para mag-success siya sa nakita ko dito. And then, syempre, time to go out and have fun. Maaring magkakaroon ng paglabas, maaring magkakaroon ng mga pagkikita na mga malalapit sa puso, maaring ganun. Or, kinakailangan mo muna magbakasyon, or kinakailangan mo, enjoy mo yung the fruit of your labor and success, malaki man o maliit yan, is time to enjoy your life. No? Sinasabi dito, Wedok Crib, may mga birth, conception of a child, or enterprises. Sa iba sa inyo is idea ito. Sa iba sa inyo is plano when it comes sa mga pagkakapirahan, business, kanya, enterprises. No, maaring ito yun. Maari din naman na magkakaroon ka ng pagpaplano. Sa iba sa inyo is related to bata. Maaring may mga anak mo, or pwede rin na kapatid mo na mas nakabata sa'yo, or pwede rin na maaring nagkakaroon ng hindi magandang relationship, maaring ganun with someone, no? Or also idea, kasi rin ito, idea. Siguro you have an idea na gusto mo mag-travel, gusto mo magbakasyon, gusto mo nang gawin ito, gawin yun, gawin yan. May mga ganong sitwasyon, maari. Or newborn baby, maaring ganun. O may mabubuntes o muntes, maaring ganun. Sa iba sa inyo. Pero mag-ingat kayo kasi hindi siya good, no? Maaring malaglagan or magkaroon ng problema, delikado, mga ganyan. And we have use your intuition to make beneficial change. Yan, kung may mga bagay o sitwasyon na you want to change, may mga bagay na kailangan talaga i-change dito, no? Kung may mga unsettled situation, unsettled plan, or unsuccessful outcome, is time to trust your intuition at kailangan na ng changes. May mga bagay na kailangan mong pag-isipang mabuti para hindi mangyari din itong si broken bridge. Kung ito is enterprises, idea, or any situation na paplanuhin mo, makinig ka sa intuition mo, no? Or maghingi ka ng guide with someone dito sa nakikita ko sa iyo. And syempre, an exciting event. Mukhang may mga event situation coming. Yan, mga celebration, makakaranda ko ng excitement, may mga surprise parties, ganyan. Maaring din na dito si, have fun, maaring ganun. Mga collaboration, gathering, happy gathering, joy,
happiness situation. Maaring ganon sa iba sa inyo. And satisfaction, comfortable, and lazy day. Yan, makakaramdam ng iba sa inyo. Katamaran. Yan, may mga katamaran din o siguro handito yung sitwasyon na magtutulog at magtutulog ka this time sa iba. And may mga siguro resting time, magre-recharge ka, yan, magkakaroon ka ng rest, yung yan, magre-rest ka, magbibigay ka ng time sa sarili mo. May mga satisfaction situation, eto na nga, hindi maganda, something loss, yan, may mga sorrow or may mga damage situation, ako nakikita dito. Ano ito yung, halimbawa, there's a loss of pet, loss of money, loss of someone, something, mga ganyan situation, ano man yan, sa iba sa inyo. May mga lungkot, may mga sorrow situation, andito rin yung may tao na masasaktan, siguro there's a conflict or hindi pagkakaintindihan sa iba, may mga madadamage ang pride, madadamage ang situation or relationship, kung ano man yan. May mga bagay na aalisin mo na, i-withdraw mo na, mag-escape ka or mag-move on ka or mag-walk away ka. Yun na nakikita ko sa'yo. Dito, maaring iba sa inyo is magkakaroon ka ng awakening with something. Kumbaga, mas more ka magtatrust sa intuition mo this time. Or mas more ka magtatrust sa'yo, sa sarili mo. No? Sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko. Iba sa inyo, mag-quit ka sa isang sitwasyon mo. Halimbawa, sa relasyon. Halimbawa, sa bisyo mo. Halimbawa, sa toxic relationship. You quitting something, yung iba sa inyo. May mga rejection din ako nakikita dito. And ako po, hindi maganda. Mga obligation, overwhelmed situation, overloaded, excessment situation, ingat ka na lang, kasi andito rin to, siguro handi yung burden, marami kang iisipin, marami kang asikasuhin, ma-overwhelm ka in a situation na hindi mo mapapansin na magiging mali pala yun. Kasi diba sabi nga nila, pag masyado ka overwhelming sa isang sitwasyon, ang outcome hindi nagiging maganda. Parang nami-misalignment ka dun sa bagay. Medyo ganito na lang gawin mo para hindi ka masyadong hindi maging maganda yung outcome. Para maging maganda yung outcome. Ka lang, chill. 'Di ba sabi nga, the more happier you are, tapos may kapalit siya. 'Di ba? May mga ganun. Sa iba sa inyo, may mga obligasyon kayo na dapat yung gawin. Siguro, sa iba sa inyo is, may mga you need to be responsible with something, aring ganun. May mga bagay na bad habit situation sa iba na kailangan i-quit, may mga ganun. May mga dapat na ma-accept in a situation and kailangan din ng forgiveness. Yun ang nakikita ko sa iba. Kusang maaspeto ng buhay mo yan, no? Kasi this is a time to start a new beginning into your life. Then, magplano ka ng muli, mag-trust ka sa intuition mo, kailangan mong buuin yung sarili mo, lumabas ka kung kailangan para ma-refresh ka tulad ng sweet dreams, mga ganyan situation ako nakikita sa iyo. Diba, devil? Yan yung nakita ko kanini. Lalala. May taong, may sakit? May sakit ka ba? Or someone into your life? May taong may sakit sa bandang tiyan? Or masakit yung tiyan? Parang ganun ang nakikita ko dito. Sandali. Devil. Bakit ba ganyan? May tao makipag-usap sa iyo. May tao makipag-usap sa iyo or ikaw makipag-usap. Pwedeng boss mo, pwedeng magulang mo, na pwedeng karelasyon mo. Na pwede rin siya na kasama sa trabaho ganyan. Na sobra siyang naging toxic sa iyo. Na sobrang itong tao na to medyo hindi naging maganda yung connection ninyong dalawa sa nakikita ko dito. Yun. Yan ang nakikita ko dito sa sitwasyon na ito. And then also, mag-ingat ka rin hanggat maaari kung kinakailangan na magdasal ka, kinakailangan na mag-asin-asin ka dyan.
Gawin mo, no? Kasi may tao dito na may masamang pakay sa'yo. Ibig sabihin, nagpapalipad hangin siya or hindi naman siya black magic. Nagpapalipad hangin lang siya or hindi yung sitwasyon na meron siyang masamang pakay sa'yo na sana si Pisces ganito, sana ganyan, sana ganon, mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita sa'yo. No? Yun. And then also, when it comes sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, meron kang isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na pagpapasyahan or nidesisyonan this time kaso hindi mo siya magawa-gawa. Kumbaga, tulad nga ng sabi dito, di ba? Parang na-overloaded ka or there's a burden coming situation sa buhay mo. Ito yung sinasabi na you need to withdraw that situation. Ibig sabihin, kailangan mo na i-let go. Kasi sa ngayon, you're feeling trapped, you're feeling stuck, kumbaga, you're holding back to change to your best version this time. May mga bagay na hindi ka makapag-desisyon. May mga bagay ka na pinag-iisipan pero hindi mo ma-pursue kasi you have a blockage. May mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita sa'yo dito. Nandito rin yung situation na kung titingnan ko dito, may blockage ka talaga, no? Sa iba sa inyo, mananaginip daw kayo. May mga mapapanaginipan kayo na nakakatakot o hindi nyo maintindihan. Yun ang nakikita ko dito. Isulat mo, maglagay ka ng ano ha. Kasi andito rin kasi si Unicorn. Maglagay ka ng papers sa tabi ng ano mo. Kung may mga dreams na hindi mo maintindihan, isulat mo, then i-research mo kung ano yung meaning nun, mga ganang sitwasyon. May tao na cold dito, no? May tao dito na kapag kausap mo siya, natitrigger ka. May tao dito na kapag kaharap mo siya, nabubwisit ka, naiirita ka, hindi ka relax actually, no? Parang sa tingin mo parang buwisit ka, ganun. Parang toxic siya sa buhay mo, na hindi maganda pag nakikita. Or maybe ikaw ito or siya to sa'yo ha. Ganun ang nakikita ko. May energy ako nakikita ng ganun. Ooh, talaga. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, sa iba sa inyo makaka-receive ka daw ng tulong. Gift, tulong, or vice versa, ikaw ang bibigyan ng gift or hihingi ng tulong. Maaaring ganun, vice versa. Sa iba sa inyo. Sa iba naman is ma-unfocus ka, ibig sabihin. No, ma-unfocus ka, hindi ka daw magtatras sa intuition mo, kaya lumabas si Unicorn. Kasi may mga bagay o sitwasyon na hindi ka nagtatras sa intuition mo. Halimbawa, masikat naman ang araw, tapos, pero naisip mo ay uulan. Baka naisip mo ay magdadala ako ng payong, pero maaraw naman eh. Pero dadating yung hindi mo sinunod yung intuition mo. Pag umulan pala. Yung mga ganun kunyari lang, yan na, kunyari. Example ko lang, yun. Kaya may mga sitwasyon daw na magkakaroon ka ng self-doubt, you're not trusting your intuition, may mga ganung sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo. And then also, magkakaroon ng unfocusing ibig sabihin, there's a burnout, may mga sitwasyon na hindi ka mapapakali, also there's a bullying situation. Ako na nakikita dito, may mga sitwasyon na wala kang magawa o wala kang magagawa situation. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo pa kayang i-let go or hindi mo pa siya kayang i-change yung decision na yun or merong mga situation na hindi pa nagkakaroon ng pagbabago or transformation into your life. Parang sana hindi ka ma-out of balance, no? Sa iba sa'yo. Halimbawa, sa pera. Gusto mo na mag-ipon ng pera pero hindi mo ka magkaroon ng transformation, no? Kasi mas marami pa rin ang lumalabas sa pera mo. Diba?
Sa relationship naman, ganun pa rin. Kumbaga, you valuing any relationship, you valuing the relationship, pero hindi pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng pagbabago, kaya nagkakaroon pa rin ng broken bridge. Ibig sabihin. Example ko lang yun any relationship. Yun ang nakikita ko. Kaya ang nakikita ko dito is may mga bagay na wala kang magawa. Walang, kumbaga, nawawala ka into a focusing or andun yung sitwasyon din na may mga point ng buhay mo, ikaw or someone, hindi mapakali. Parang ganun. Siguro, ang dami mong iniisip, di ba? O kaya, parang gagawin ko to, hindi ko gagawin to, gagawin ko yan. May mga ganun. Parang hindi mapakali situation, parang ganun. No, parang may gusto kang gawin pero hindi mo alam ano ba yun? Ano ba yung gagawin ko talaga? Ano ba yung gusto kong gawin? Ano ba yung gusto kong mangyari? Mga ganun sitwasyon yung iba sa inyo, ha? Ang nakikita ko rin dito, there's a burnout, may taong magiging sana hindi ikaw, no? May taong magiging bastos sa'yo or magiging pabala ang salita o hindi magiging maganda yung pakikipag-usap o salita niya sa'yo. May tao ako nakikita dito. And then, may mga tao rin na ayaw ka at galit sa iyo, Pisces. Ay, sorry anak. Alam mo ikaw or someone, parang, ang nakikita ko dito, itong tao na to, they put boundaries sa sarili niya, no? Ando yung sitwasyon na ayaw niyang, hindi ko naman sinasabi na may pwede rin na may iniiwasan ka or itong tao na to may iniiwasan siya, iniiwasan ka niya o iniiwasan mo siya, parang ganun, sa makipag-usap, yun na nakikita ko dito no? May tao may boundary. And then, nandun yung sitwasyon na nagkakaroon ng kung sa trabaho naman yan, nagkakaroon ng lack of teamwork, lack of collaboration, maaring ganun sa iba. Diba? O kaya naman, may tao na nagkakaroon ng conflict or may mga taong nakipag-compete sa'yo, ganyan. Kumbaga, hindi siya makikinig sa sasabihin mo or hindi ka makikinig sa sasabihin niya, vice versa. Ganyan. May mga for motivation, nagkakaroon ng mga disagreement situation. Yan ang nakikita ko dito. Kumbaga, hindi siya maganda. No, magkakaroon ng mga communication na hindi magiging good. Yan, magkakaroon ka ng mga kasama or ikaw ito na hindi magiging good. May mga matataas ang ego. Kumbaga, din sa nakikita ko dito. may tao dito na ayaw niya ng advice mo, ayaw niya ng suporta mo, or maybe this is you, ayaw niya ng advice mo at ayaw niya ng suporta mo. May taong ganun. Ay, talaga? Sandali lang. Pangit nung nakita ko Okay, sabihin ko na lang. May tao dito, yes, there's a breakup. No, may mga breakup situation, nagkaroon na ng hiwalayan, nagkaroon na ng distrust o wala na yung trust, lack of trust yung iba. Yung iba dito pa yung mga ingat ka rin dito kasi may pagja-judge. Ako nakikita, maaring you judging someone o may taong magja-judge sa'yo, may pagja-judge situation. Ako nakikita dito. And then, ang nakikita ko naman dito is merong tao na nakadikit sa'yo or may tao na nagagamitin ka lang. O ginagamit ka, parang gano'n. Yan nakikita ko. May taong hindi rin magiging equal sa'yo dito. And then also, hindi kayo same page nitong tao na to, no? Yun na nakikita ko dito. And then also, may ma-out of balance ka. Ibig sabihin, may imbalance ka. No? May mga unfinished business or may mga hihintayin ka na sitwasyon. May mga sitwasyon na hindi pa siya ma-accomplish sa ngayon. Yun nakikita ko. Hindi pa siya ma-accomplish Hindi pa siya ma-resolbahan this time. So, nakikita ko dito. May disharmony situation. Ang nakikita ko rin dito, may mga plano ka na hindi mo pa sigurado. Kumbaga nagkakaroon ka na pagpaplano,
na gusto mo i-move forward pero hindi ka pa sure doon. Hindi pa totally sure. Maari nagdadalawang isip ka pa, maari sa iba sa inyo, indecision, nalilito ka pa, nagkakaroon ka pa ng option, maaring ganun sa iba. No? Yung nakikita ko sa iyo. Pero iba maaring travel, maybe you have a travel by 3 days, 3 weeks, 3 months, nangyari na or mangyari pa lang. May mga soon to travel din ang ako nakikita sa inyo. Arigato namaste, God bless.